Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may Balintawak. Pupunta tayo ng North EDSA, tinan natin ang latest na progress sa iba't ibang mga project na ginagawa doon. Hanggang sa ngayon pala, pwede pa rin dumaan dito sa LRT1 Balintawak Station, pababa dyan sa EDSA Busway Balintawak. Kahit na meron ng itinayo na EDSA Busway Station ng MMDA, bukas pa rin ang daanan dito sa may LRT na connected dito sa EDSA Busway. Ganito yung mga EDSA Busway Station na gawa ng MMDA. Ibang-iba sa mas modern na design ng EDSA Busway na gawa naman ng SM. Andito na tayo sa bagong SM North EDSA Busway Station. Mas modern nga yung EDSA Busway na pinatayo ng SM. Ang elevated walkway mas maluwag at glass covered. May mga hagdanan, escalator at elevator. Tapos na nga ang bagong EDSA Busway Station dito sa tapat ng SM North. Ginagawa na ngayon ang katulad nito na bago din at modern na EDSA Busway Station sa tapat naman ng SM Mega Mall. So ayan guys, napapakinabangan na nga ng mga commuters itong mga bagong hagdanan, escalator, elevator na connected dito sa elevated walkway at sa SM North Sky Garden. Ayon pa nga sa Department of Transportation, mas modern na ang mga bago na EDSA Busway Station na itatayo nila simula sa susunod na taon. So abangan natin ang mga bagong EDSA Busway Station na ipapatayo ng Department of Transportation. Hindi man katulad nito pero almost the same na modern din ang design. Ito pala yung unang update natin sa mga projects dito sa North EDSA after nga ng bakasyon noong Holy Week.
Nabalitaan niyo naman siguro nung nakaraang linggo na nag-collapse ang isang bahagi ng ginagawa ng MRT7 Turnback Guideway dyan sa may West Avenue. Tara puntahan natin, tingnan natin kung ano na nangyari. Kaabang-abang din ang bago at modern na EDSA Busway Station sa tapat ng SM Mega Mall na magiging operational na bago pa matapos ang 2025. So ayan guys, nandito tayo sa West Avenue at dito nga tinayo ang Turnback Guideway project ng MRT7. Ayan, kung makikita naman natin, mukhang okay naman dito at wala na at natanggal na yung bumagsak na bahagi ng ginagawang project dito. Mula dyan sa dulo ng North Avenue, tatawid nga ang linya ng MRT7 papunta dito sa West Avenue. Ito ang magiging standby area ng mga tren ng MRT7 bago pa bumalik doon sa station at magsakay ng mga pasahero. Ayon pa sa latest na update na nakalap natin, nagkaroon na ng signing ng Memorandum of Agreement ang San Miguel Corporation, ang private company na nagpatayo ng MRT7, ka-partner ang Korail o Korea Railway Corporation. Ang Korail pala ang magiging ka-partner ng San Miguel sa pagpapatakbo ng MRT7. Kung tutuusin, mabilis lang naman matapos ang project na ito dahil wala namang station na itatayo dito. Kapansin-pansin din natin na sobrang taas ng mga poste. Mas okay na rin yan para hindi magdilim dito sa baba. Yun nga lang, mas lumit na nga lalo ang West Avenue dahil sa space na kinuha din ng mga poste ng MRT7. Expected nga na magiging operational na ang 12 na mga station ng MRT7 sa year 2027. Isa pang project dito sa North EDSA ang Common Station.
Patuloy pa rin pala na ginagawa nila yung mga hagdanan dito. Kahit na sinabi na ng Department of Transportation na i-terminate na nga yung kontrata sa mga contractor na gumagawa nito. Mapapansin naman natin na medyo maliit yung mga hagdanan dito, considering na ito ay last station kung saan maraming sasakay at bababa. Anyway, sana dito rin sa unahan magkaroon din ng hagdanan. Matatagalan pa nga bago matapos ang common station dahil nga sa sobrang pagka-delay na ng proyektong yan. Isa sa mga hindi pa natatapos ang turnback guideway naman ng LRT Line 1. May bagong improvement naman sa MRT3. Sisimulan na nga na i-deploy ang 4-car train o 4 na ang bagon ng bawat train set na babiyahe na magsasakay ng pasahero. Ibig sabihin, mas marami na ang makakasakay dito sa MRT3 at hindi na masyadong siksikan dahil 4 na nga yung train cars. Ang turnback guideway naman ng LRT Line 1 hindi pa rin tapos hanggang sa ngayon. Yan naman ang magiging standby area ng mga tren ng LRT Line 1 kapag natapos na ang common station. Asahan natin ang konting improvement sa MRT3 dahil nga madadagdagan na ang mga train cars sa bawat train set nito. Napakaraming projects nga ginagawa dito sa North EDSA. Ito ang fastest rising area dito sa Quezon City. Isa sa fast developing area dito ang Vertis North. Ayun, makikita nyo naman ang dami ng mga bagong buildings dito. Ito naman ang ginagawa na Metro Manila Subway, Quezon Avenue Station. Anong masasabi nyo sa iba't ibang mga mega projects na ginagawa ngayon dito sa North EDSA? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-subscribe for more updates. Thank you for watching.